Tahimik ang lumang silid dormitoryo kung saan nakatira si Edna. Maliit lang ito, may isang kama, lumang aparador at lamesang kahoy na puno ng libro at papel. Ngunit para kay Edna, sapat na yon. Gamit ang munting ilaw ng desk lamp, nagsusulat siya ng notes. Pinipilit tapusin ang mga aralin bago sumapit ang 12:00 ng gabi. Konti na lang, Edna. Bulong niya sa sarili habang binabasa ang isang pahina ng economics. Kaya mo to, para sa pamilya, para sa pangarap. Matalino at masipag mag-aral si Edna. Anak ng magsasaka mula sa probinsya, ipinadama sa kanya ng mga magulang ang kahalagahan ng edukasyon. Siya ang pag-asa nilang makapagtapos at makatulong sa pamilya. At bagaman madalas ay kapos ang allowance, hindi siya nagrereklamo. Ang mahalaga, tuloy ang pag-aaral. Ngunit isang gabi, may kumatok sa pinto. Nang buksan niya, bumungad si Joseph. Isang binatang malapit sa puso niya. Gwapo, magaling magsalita, at tila ba laging may daladalang kumpiyansa sa sarili. Sa unang tingin, mahirap sukatin kung hanggang saan ang kaya nitong gawin para makuha ang loob ng isang tao. Edna, bati nito, hawak ang isang maliit na supot ng pansit. Kumain ka na ba? Alam kong busy ka sa pag-aaral mo. Eto, dinalhan kita. Kain na tayo. Napangiti si Edna. Joseph, hindi mo naman kailangan mag-abala. Alam mo namang kaya ko kahit tinapay lang. Hindi ako papayag na ganyan lang ang kinakain mo. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Gusto kong palaging maayos ka. Sagot ni Joseph at inilapag ang pagkain sa mesa. Sa mga panahong yon, madaling bumigay ang puso ni Edna sa mga matatamis na salita at puno ng pagmamahal ng mga aksyon nito. Hindi niya madalas maramdaman ang ganitong klaseng atensyon, yung pakiramdam na may taong umiintindi sa kanya. Bukod sa pamilya niya, unti-unting nahulog siya kay Joseph. Nagsimula ang lahat para kay Edna at Joseph ay noong magkaroon ng isang simpleng pagtitipon sa campus nila. Hapon yon, matapos ang klase, at nagkaroon sa school nila ng maliit na program na inorganisa ng student council. Sa Edna, tahimik na nakaupo sa gilid habang kumakain ng biskwit. Bit-bit ang mga notes na aaralin pa sana. Hindi siya sanay makihalubilo. Mas madalas niyang kasama ang mga libro kesa sa mga tao. Miss, excuse me. Biglang bati ng binata. Nakapolo lang ito. Medyo pawisan, ngunit may ngiting agad na nakatawag ng atensyon. Pwede bang makiupo? Punuan na kasi. Nag-angat ng tingin sa Edna. Doon niya unang nasilayan si Joseph. Matangkad, may kumpiyansa sa tindig at may mga matang parang marunong magbiro kahit walang sinasabi. Oo, sagot niya, bahagyang umusog. Umupo si Joseph at agad na nagsimula ng usapan. Ikaw si Edna, di ba? Nakikita kita sa library. Grabe ka magbasa, parang wala ka ng oras huminga. Namula naman sa Edna. Ganun bang tingin mo? Mahalaga kasi ang grades para sa akin. Kailangan kong makapagtapos. Ngumiti naman ang binata. Hindi lang grades ang mahalaga. Minsan, kailangan mo rin magpahinga. At siguro, minsan kailangan mo rin ng kasama. Mula noon, naging madalas ang kanilang pagkikita. Sa library, sa kantin, minsan ay inaabutan pa siya ng pagkain ni Joseph kapag nakikitang hindi siya kumakain. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabubura ang distansya sa pagitan nila. Para kay Edna, unang beses niyang naramdaman na may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Hindi niya alam ang ngiting iyon na bumihag sa kanya ang magsisimula ng lahat ng kanyang sakit. Mas lalong dumalas ang kanilang usapan. Sa kantin, sabay silang kumakain. Sa mga school activities, palaging si Joseph ang unang nag-aalok ng tulong at kapag naglalakad sila pa uwi, hindi na siya pinapayagan itong mag-isa. Lumipas ang mga buwan, lalong naging malapit si Edna at si Joseph. Madalas nitong ihatid si Edna mula sa klase at sa bawat pagkakataon ay may bit-bit na mga pangakong puno ng pag-ibig. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng klase, naglakad sila sa may campus garden. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kuliglig ang maririnig.
Biglang huminto si Joseph, humarap sa kanya. Edna, seryoso ang tinig niya. Hindi ko na kayang itago pa. Gusto kita. Hindi lang bilang kaibigan. Gusto kong maging higit pa. Napalunok si Edna, hindi makasagot agad. Ramdam niya ang kaba, ngunit sa loob-loob niya, unti-unti na rin siyang nahuhulog. At sa gabing yon, nagsimula ang kanilang relasyon. Sa kabila ng pagiging abala sa pag-aaral, natutunan ni Edna at Joseph na humanap ng oras para sa isa't isa. Simpleng estudyante lang sila, kaya't simple rin ang kanilang mga date. Minsan, kumakain sila ng fishball sa may kanto ng campus, nagtatawanan habang naghihintay ng susunod na klase. May pagkakataong sabay silang nagre-review sa library, ngunit imbes na puro libro, may mga pahina ring puno ng doodle ni Joseph, mga stick figure na silang bida. Parang hindi ka masyadong seryoso, sabi niya, sabay ngiti. Kapag may libreng oras, nagyayaya si Joseph na maglakad papuntang Luneta. Doon, magkasamang kumakain ng ice cream habang nagkikwentuhan tungkol sa mga pangarap nila. Balang araw, pangako ni Joseph, magiging engineer ako. At ikaw naman, teacher. At itatayo natin ang maliit na bahay na puno ng libro at plano. Para kay Edna, sapat na yon. Ang simpleng oras na kasama si Joseph ay tila gantimpala sa bawat pagod sa klase. Kahit ilang oras lang, nararamdaman niya ang saya na matagal niya nang hinahanap. Hindi niya alam ang mga simpleng date na yon na puno ng pangarap at tawa, ang magiging alaala ring paulit-ulit niyang gugunitain sa mga darating na araw ng sakit. Pagkatapos ng kolehiyo natin, pakakasalan kita. Magtatayo tayo ng sariling bahay. Hindi ka na maghihirap. Bulong ni Joseph isang gabi habang nakaupo sila sa ilalim ng poste ng ilaw sa kanto ng dormitoryo. Kumikinang ang mga mata ni Edna habang pinapakinggan si Joseph. Huwag mo akong paaasahin kung hindi ka sigurado. Malaki ang pangarap ko para sa pamilya ko. Sigurado ako. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko, Edna. Kahit anong mangyari. Nang sandaling yon, naniwala siya. Sino ba namang hindi mahuhulog doon kung paulit-ulit na maririnig ang ganoong mga salita mula sa taong mahal mo? Ngunit sa likod ng mga matatamis na salita ni Joseph, may itinatagong sekreto ang binata. Hindi alam ni Edna na baon na pala ito sa utang, higit kumulang 1 milyong piso na. At sa desperasyon nitong makawala, gumamit siya ng pinakamadaling paraan. Si Edna. Isang gabi, dinala ni Joseph si Edna sa isang maliit na opisina, kasama ang isang lalaki na nagpakilalang abogado. Edna, pirmahan mo to. Investment para sa future natin. Pangalan mo lang ang gagamitin pero ako ang hahawak ng lahat. Pag kumita, para sa atin din, paliwanag ni Joseph. Nag-alinlangan si Edna. Joseph, hindi ba delikado to? Bakit kailangan pa ng pangalan ko? Dahil malinis ka. Wala kang record, ako kasi may kaunting problema. Pero magtiwala ka sa akin. Hinawakan ni Joseph ang kanyang kamay, mahigpit at tinitigan siya sa mata. Kung mahal mo ko, pagkakatiwalaan mo ko. Sa puntong yon, nanaig ang puso kaysa sa isip. Pinirmahan niyang mga dokumento. Walang kamalay-malay si Edna na ang pinirmahan niya ay kasulatan ng utang na aabot na ng 1 milyon. At mula noon, hindi na si Joseph ang hahabulin, kundi siya na. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang bangungot sa buhay ni Edna. Sunod-sunod ang mga taong kumakatok sa dorm at naghahanap sa kanya. Miss, ikaw ba si Edna de la Cruz? May utang kang 500,000 rito. Pakisabi kay Joseph na siya ang may utang at hindi ako. Halos sigaw ni Edna at nanginginig ang boses. Pero ikaw ang pumirma. Ikaw ang may obligasyon. Dumating pa ang ibang nagpapautang. Mas malalaki ang halaga. Mas mabibigat ang banta. Ang ibang tao ay nagbabantang ipapapulis na siya. Ang iba na may tila ba handang manakit. Dito bumagsak ang mundo ni Edna. Isang gabi, umuwi siya sa probinsya upang ipaalam sa mga magulang ang totoo. Nanginginig ang tinig niya habang kwento ang nangyari. Nay, Tay, patawarin niyo po ako. Niloko ako ni Joseph.
Hindi ko alam na utang pala yon. Ako na raw ang may pananagutan ngayon. Naggulat ang ina. Halos mawala ng malay. Ang amay tahimik lang pero bakas ang bigat ng loob. Anak, hindi namin kayang bayaran yung utang. Pasensya ka anak at alam mo walang-wala rin tayo. Sabi ng kanyang ama. Pinag-uusapan pa nila yon hanggang sa dumating ang diskusyon sa pagtigil ni Edna ng pag-aaral. Doon siya tuluyang napaiyak. Ang pangarap na inaasam natigil dahil sa isang pagkakamali. Kinabukasan, tumigil na siya sa kolehiyo. Sobrang bigat sa puso niya. Ilang kapirasong papel lang ay may utang na siyang babayaran ng ilang dekada. Todo hagulgol si Edna. Nagkulong siya ng ilang araw sa kanyang kwarto sa probinsya. Makaraan ng ilang araw, nagdesisyon si Edna na lumuwas muli ng Maynila at maghanap na ng trabaho. Sinubukan niyang mag-apply bilang sales lady, cashier at kahit sa pabrika. Ngunit hindi na siya tinatanggap, lalo na't may masama siyang record. Hanggang sa isang araw, inalok siya ng kapitbahay na dating kasambahay rin. May kilala akong pamilya na naghahanap ng katulong. Malaki ang sweldo. Subukan mo. Sa una, mabigat para kay Edna. Hindi yun ang pangarap niya, ngunit sa kakulangan ng pagpipilian, tinanggap niya na rin. At dito magsisimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Unang araw niya bilang katulong sa malaking mansyon ng mga Monteverde. Malawak ang bakuran, puno ng hardin at may 3 palapag ang bahay. Sa unang sulya pa lang, alam niyang ibang-iba ito sa lahat ng kanyang nakasanayan. Dito niya nakilala si Anton Monteverde, ang amo niyang CEO ng isang malaking kumpanya. Simple lang itong manamit sa bahay, laging nakangiti at marunong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Sa loob lang ng 2 buwan na paninilbihan niya, nakita niya kung gaano kabuti ang puso ng lalaki. Ngunit kabaliktaran nito si Doña Angela, ang asawa ni Anton. Laging nakataas ang kilay. Laging nakasuot ng mamahaling alahas at gown kahit nasa bahay lang naman. Madalas nitong ipamukha kay Anton, "Kung wala ako, nasa kangkungan ka lang. Wala kang Monteverde kung hindi dahil sa pamilya namin." Tahimik lang si Anton pero baka sa mata niya ang sakit. At si Edna nakatayo sa gilid. Pinagmamasdan ng lahat. Maaga pa lang ay gising na si Edna. 5:00 pa lang ng umaga, kumakapit na siya sa malamig na tubig mula sa poso sa likod ng mansyon. Kahit sanay siya sa hirap, iba pa rin ang pakiramdam na nakatira sa buhay na kasing laki ng paaralan niya noon sa probinsya. Ang bawat sulok ay puno ng karangyaan, mga chandelier, marmol na sahig at painting na mamahalin, halatang milyon ng halaga. Ngunit sa kabila ng magagarang pader, naroon siya, nakayuko at hawak ang basahan. "Edna!" Tawag ng matandang kasama niyang katulong na si Aling Loring, habang nag-aayos ito ng mesa. "Huwag kang kabahan, basta gawin mo lang ng maayos. Matututo ka rin sa takbo ng bahay na ito." Tumango si Edna. Opo, Nay Loring. Pasensya na po kung medyo mabagal pa rin ako." "Wala yan. Mas mabuti na yung maingat kaysa mapagalitan." Sagot ng matanda, sabay buntong hininga. "Lalo na ng Donya." Maya-maya'y bumaba si Anton Monteverde, nakapolo lang at walang sapatos. Bit-bit ang isang folder na halatang may kinalaman sa kumpanya. "Good morning!" Bati niya sa lahat ng staff na nasa kusina. "Good morning po, Sir Anton." Sabay-sabay na sagot nila, halos sabay ding nagyuko ng ulo. Ibang-iba si Anton, hindi tulad ng ibang amo. Lumapit siya mismo sa mesa at ngumiti kay Edna. "Ikaw ang bagong katulong, tama?" Kinabahan si Edna at mabilis tumango. Opo sir." "Edna, hindi ba?" Tila kabisado agad nito ang pangalan niya. "Huwag kang kabahan dito. Pantay-pantay lang tayong lahat. Basta't may respeto at sipag, ayos tayo." Nagulat si Edna. Hindi niya inaasahan na ang isang kilalang CEO ang magpapakita ng ganoong kababang loob. "Salamat po sir." Sagot niya at bahagyang napangiti. Pag-alis ni Anton, narinig niya si Aling Loring na bumulong. "Kung lahat ng amoy ganyan, sana lahat ng katulong masaya."
Ngunit hindi nagtagal, bumaba naman si Doña Angela. Nakasuot ito ng silk robe na kulay pula. May mamahaling alahas kahit bagong gising pala. "Nasaan ang green tea ko?" Singhal niya, hindi man lang tumitingin sa mga tao. Agad na nagmamadaling kumuha si Edna, ngunit bago pa siya makagalaw, narinig niya ang malamig na tinig. "Ikaw ang bagong katulong, tama? Siguraduhin mong hindi ka pabigat dito. Kundi, mabilis din kitang palalayasin." Malamig na sabi ni Angela habang nakataas ang kilay. Opo ma'am," nahihiyang sagot ni Edna. Hindi pa natatapos, nadulas ang baso sa gilid ng mesa at tumama sa sahig. Nabasag yun. Napasinghap ang lahat. Sa Edna, nanlamig ang buong katawan. "Diyos ko naman!" Malakas na bulalas ni Angela. "Ilang araw ka pa lang dito, nakabasag ka na agad? Alam mo ba kung magkano yung baso na yan? Halos kalahating buwan ng sweldo mo." Napayuko si Edna at nanginginig. "Pasensya na ho. Hindi ko sinasadya, ma'am." "Pasensya?" Matalim ang tinig ni Angela. "Huwag mo kong pasensyahan. Tandaan mo, kung wala ako, walang nagbibigay ng trabaho at nagpapasweldo sa'yo. At kung wala ako, wala rin ang mansyon na tinitirhan mo." Tumahimik ang buong kusina. Tanging ang malalim na buntong hininga ni Anton na noon pala ay nakatayo na sa may pintuan ang narinig. "Enough, Angela." Malamig ngunit matatag ang boses ni Anton. "Hindi siya robot. Tao siya. Tao tayong lahat." Lumingon si Angela. Galit ang mga mata. "Anton, huwag mo kong kinukontra sa harap ng mga tauhan." "Kung tama ka, bakit ang hindi?" Matalim na balik ni Anton. Tumalikod si Anton at umalis, habang naiwan si Angela sumisinghap sa inis. Si Edna, halos mamuo ang luha ngunit pinigilan niya. Lumipas ang mga araw, tila naging normal na kay Edna ang makarinig ng masasakit na salita mula kay Angela. Panlalait at pangahamak, at madalas siyang tawaging hampas lupa, palamunin. Kung walang awa namin, nasa kalye ka lang natutulog. Ngunit sa bawat insultong binibitiwan, wala siyang choice kundi tiisin yon. Ang nasa isip niya, pangarap ng pamilya at muling pagbangon mula sa mga utang. Sa gabi, madalas niyang kausapin ang sarili sa salamin ng maliit na banyo. "Edna, kayanin mo. Pansamantala lang to. Darating din ang araw na makakabangon ka." Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, nakita ni Edna si Anton sa veranda. Mag-isang umiinom ng kape at nakatingin sa malayo. "Sir, gusto niyo po ba ulit ng kapeng mainit? Baka lumamig na ho." Alok na Edna at nag-aalangan. Ngumiti si Anton. "Hindi na, salamat. Maupo ka muna sandali." Nagulat siya sa sinabi nito. Sir, baka hanapin ako ni ma'am?" "Hindi mo kailangan matakot sa kanya. Sa akin ka nagtatrabaho at hindi naman sa kanya." Mariing sagot ni Anton. Umupo si Edna, kaba ang nararamdaman. Tahimik na sandali hanggang nagsalita ang kanyang boss. "Alam kong mahirap para sa'yo. Kita ko kung paano ka magtrabaho dito. Pero huwag kang mawalan ng tiwala sa sarili mo. Matalino at matyaga ka, Edna. Kita ko naman sa kilos mo." Napatitig si Edna, hindi makapaniwala na nababasa siya ng amo. "Sir, hindi niyo po alam, ang dami kong pagkakamali. Bago pa ako napunta rito, niloko ako ng isang tao." Tumigil siya, nanginginig ang tinig. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang nasabi iyon. Nagpakawala ng mahina, ngunit mahinahong ngiti si Anton. "Lahat tayo may nakaraan. Pero hindi yun ang magtatakda kung sino tayo bukas." Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Edna ng ginhawa sa loob ng mansyon. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lalo ring lumalabas ang tunay na kulay ni Angela. Madalas ito umuwi ng lasing mula sa mga party. "Anton!" Sigaw niya minsang gabing dumating, amoy alak at may kasamang mga kaibigan. "Kung hindi dahil sa pamilya ko, wala ka ngayon. Tingnan mo ang pagpapanggap na ikaw ang haligi ng bahay na to." Tahimik si Anton, ngunit si Edna nakatayo sa gilid. Hindi maiwasang makaramdam ng awa.
Kitang-kita niya kung paanong ang mabait at masipag na amo ay pinapahiya ng sariling asawa. Minsan, narinig niya mismo si Doña Angela habang nakikipag-usap sa cellphone. Ay nako, wag kang mag-alala, hindi magtatagal, akin din ang lahat ng to. Wala namang ibang magmamana ng lahat ng to. Si Anton pagod na at kung mawawala siya, akin ang lahat. Nanlamig si Edna. Hindi niya alam na ang simpleng pagsilip sa pintuan ng kwarto ng Donya ay magsisimula ng mas mabigat na laban. Sa silid niya sa servants' quarters, halos mapasubsob si Edna sa kama. Pagod ang katawan, sugatan ng puso. Ngunit bago matulog, pinikit niya ang mga mata at nagdasal. Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas. Hindi ko na po alam kung kaya ko pa, pero ayoko pong sumuko. Sana may dahilan kung bakit ako nandito. Mainit ang sikat ng araw ng umagang yon, pero tila mas mainit ang tensyon sa loob ng mansyon ng mga Monteverde. Abala ang lahat ng kasambahay sa paglilinis at paghahanda ng hapag para sa mga bisita. May inaasahang investor si Anton na darating para sa isang simpleng lunch meeting. Si Edna, abala sa kusina, nagtatatad ng gulay habang si Aling Loring ay nagbabantay ng nilulutong kaldereta. Sa kabila ng pagod, nandoon pa rin ang sigla sa mukha ni Edna. Sanay na siya sa mga utos, sigaw at minsan ay pangaalipusta ni Doña Angela. Ngunit ngayong araw, nais niyang maging maayos ang lahat para hindi na maulit ang mga eksenang kahihiyan. Eksaktong alas 12, bumaba si Anton. Nakaitim na coat, dalang ilang dokumento. Nakangiti siya ngunit halatang pagod na pagod. Good morning! Bati niya sa lahat. Handa na bang lahat para sa mga bisita? Apo sir, sagot ng mga kasambahay. Lumapit sa Edna at maingat na inilapag ang plato ng appetizer sa lamesa. Sir, nandito na po ang hinihingi niyong Caesar salad. Salamat, Edna. Tugon ni Anton, sabay ngiti. Minsan lang siyang umiti ng ganoon, parang pasasalamat na galing sa puso. Ngunit hindi nagtagal, bumaba na rin si Angela. Suot ang isang mamahaling dress na kulay emerald green. Kumikinang ang mga hikaw at kwintas, para bang hindi siya pupunta sa simpleng lunch meeting, kundi sa isang fashion show. Anton, sigurado ka bang kakainin ng investor mong mga to? Mukhang lutong kusina lang. Komento nito habang sinusuri ang mesa. Ang mahalaga, masarap at totoo. Sagot ni Anton, kalmado pa rin. Totoo? Come on, Anton. Wala kang taste minsan. Kung wala ako, matagal ka ng laos sa mga ganitong social meeting. Remember? Ako nagpakilala sa'yo sa high society. Tahimik si Anton, pinigilan ng sarili. Ngunit halatang naiirita na siya. Nakitay ni Edna habang nakayuko sa gilid, pilit na hindi nakikialam. Pagdating ng investor, maayos naman ang lahat sa umpisa. Magiliw si Anton, maayos ang pakikipag-usap. Ngunit habang lumilipas ang minuto, napansin ni Edna na paulit-ulit siyang nauubo. Sir, tubig po. Mabilis na alok ni Edna ngunit tumanggi si Anton. Okay lang ako. Ngunit hindi yun totoo. Pag-angat niya ng baso, biglang bumigat ang katawan ni Anton. Nahulog ang mga papel sa sahig at bago pa siya makasandal, tuluyan na siyang bumagsak. Sir Anton! Halos sabay-sabay na sigaw ng mga katulong. Nataranta ang investor at agad na tumawag ng ambulansya. Habang si Edna mabilis na lumapit, inalalayan ang ulo ni Anton. Sir, kaya niya yan. Sir! Nanginginig ang boses niya, halos mangyak-ngiyak. Dumating ang medical team at mabilis na isinugod si Anton sa ospital. Naiwan ang mansyon sa kaguluhan at si Doña Angela, imbes na mag-alala, tila may kakaibang ningning sa mga mata nito. Lumipas ang 3 araw, nasa ospital pa rin si Anton. Comatose, ang mga kasambahay, abala sa pagdadasal at pag-aalala. Ngunit si Doña Angela, tila ba lalo pang gumanda ang ayos. Parang wala lang sa kanya ang nangyayari. Isang gabi, habang naglilinis ng mga gamit sa library, aksidenteng nakarinig si Edna ng mga yabag. Lumingon siya at nakita si Angela. Kasama nito ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Malapit sila sa may pintuan ng opisina ni Anton. Napahinto si Edna, may kung anong kaba ang bumalot sa kanya. Sigurado ka ba dito?
Boses ni Angela, malamig at puno ng determinasyon. Oo, Angela. Habang nasa coma si Anton, mas madali. Kapag wala na siya, lahat ng ari-arian mapupunta na sa'yo. Sagot ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Edna. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Tama na yung paghihintay, dagdag pa ni Angela. Kung magigising pa siya, babalik sa kanya ang lahat. Ayoko mangyari yon. Kailangan matapos na to. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Edna. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. Habang nakatago sa gilid ng pinto, pinagpapawisan si Edna. Hindi niya alam kung lalabas siya at haharapin ng Donya o mananahimik na lang. Kung magsasalita siya, baka siya ang pagbintangan. Kung tatahimik, baka mawala ang boss niyang si Anton. Hindi pwede, bulong niya sa sarili. Hindi ko hahayaang mangyari to. Ngunit papano, isa lang siyang katulong, walang makikinig sa kanya kung sakali. Kinabukasan, bumalik si Angela sa mansyon, dala ang isang maliit na bote. Nakausap na pala niya ang private nurse na inupahan para kay Anton. Idagdag mo na lang sa dextrose niya, walang makakahalata. Natural cost lang ang lalabas. Bulong ni Angela sa nurse, sabay inabot ang sobre ng pera. Nalaki ang mata ni Edna na naroon sa hallway, nakikinig sa lahat. Hindi na siya nagdalawang isip. Nang gabing yon, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Anton. Walang ibang tao, tanging ang tunog ng makina at huni ng oxygen mask ang maririnig. Lumapit siya, hawak ang bote na may lamang makakasama sa pasyente. Agad yung itinago ni Edna matapos niyang maagaw sa mesa ng nurse. Sir Anton? Mahina niyang bulong. Hindi ko po kayo pababayaan. Hindi ko po hahayaang saktan kayo ng sarili niyong asawa habang wala kayong kalaban-laban. Pinahin niya ang luhang dumaloy sa pisngi. Kinabukasan, kinausap niya ang doktor ni Anton ng palihim. Dok, may plano pong masama ang asawa ni Sir Anton. Gusto niyang patahimikin si Sir para makuha ang mana. Napakunot ang noo ng doktor. Iha, mabigat yung paratang mo. Dok, totoo po. Narinig ko mismo. Kung hindi nyo pababantayan si Sir, baka tuluyan siyang pumanaw. Matagal siyang tinitigan ng doktor bago sumagot. Sige, ako mismo ang magbabantay sa pasyente. Pero mag-ingat kay Iha. Kapag nalaman ng Donya na ikaw ang humarang, baka ikaw naman ang balikan. Nanginig si Edna ngunit tumango. Handa po ako. Basta maging ligtas lang po si Sir Anton. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Angela na hindi na nasusunod ang plano niya. Nagdududa siya at mabilis na natukoy na si Edna ang nakialam. Isang gabi, pinatawag siya ng Donya sa kusina. Ikaw, Edna! Malamig ang boses ni Angela habang hawak ang baso ng alak. Akala mo ba hindi kita napapansin? Akala mo hindi ko malalaman? Anong pakialam mo sa asawa ko? Katulong ka lang dito. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo naman saklaw. Hindi makapagsalita si Edna. Nanginginig siya ngunit pinilit niyang tumingin. Ma'am, wala pa akong ginagawa. Tungkulin ko lang pong alagaan ng lahat dito. Huwag kang magsinungaling. Biglang ibinagsak ni Angela ang baso sa sahig. Nagkalat ang bubog at alak. Isang maling galaw mo pa. Palalayasin kita. At hindi lang basta palalayasin. Sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. Sisirain ko ang buhay mo. Sa kabila ng pagbabanta, pinilid ni Edna na magpakatatag. Alam niyang tama ang ginagawa niya at sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitindi ang panalangin niya. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Hindi lang po buhay ng amo ko nakataya dito. Pati na rin po ang sa akin at sa pamilya ko. Tahimik ang ospital sa gabi. Ang malamlam na ilaw mula sa koridor ay tila gumuguhit ng anino sa bawat pader. Sa kwarto ni Anton, tanging tunog lamang ng monitor at may hinang-hinga ang bumabalot. Nakatayo si Edna sa gilid, hawak ang basahan na parang sandata ng kanyang tapang. Hindi siya sanay sa amoy ng ospital, halo ng alkohol at gamot, ngunit pinilit niyang manatili. Hindi niya kayang iwan si Anton, lalo na't alam niyang may masamang binabalak ang sarili nitong asawa. Lumapit siya at bahagyang hinawakan ang kamay ng amo. Mainit pa rin ang balat ni Anton.
Senyales na buhay pa ito at nakikipaglaban. Sir, kaya niyo po ito. May mga tao pang nagmamahal sa inyo kahit hindi niyo alam. Hindi ko po hahayaang tapusin nilang buhay ninyo. Biglang may yabag na sumilip sa katahimikan. Mabilis na napatras si Edna. Itinago ang sarili sa likod ng kurtina. Bumukas ang pinto. Si Doña Angela suot ang mamahaling coat na tila hindi alintana ang oras. Kasama nito ang parehong lalaking nakita niya noong una. Ang abogado ng Donya at kasabwat niya rin pala. Tahimik silang pumasok at bahagyang sinilip si Anton. Bakit hindi pa natatapos to? Iritadong tanong ni Angela. 3 linggo na siyang nakahiga. Hindi ako maghihintay ng ganito katagal. Mahirap. Dapat hindi agad malaman ng doktor kung natural o hindi. Pero may paraan, Angela. Tugon ng lalaki. Basta handa ako sa kapalit. Handa ako sa kahit ano. Ang mahalaga, mawala na siya. Sa akin ang lahat, ang bahay, negosyo at ang pangalan. Nanlamig si Edna. Para siyang kinakalabog sa dibdib sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Doña Angela. Parang hindi asawa ang nakikita niya, kundi isang mabangis na hayop na gutom sa kapangyarihan. Pagkaalis ng dalawa, bumagsak sa Edna sa upuan. Nanginginig ang mga kamay. Anong gagawin ko? May plan na naman silang masama. Kung magsusumbong ako, sino ang maniniwala? Katulong lang ako pero kung tatahimik ako, siguradong may mangyayaring hindi maganda kay Sir Anton. Naalala niya ang sarili niyang nakaraan. Kung paanong niloko siya ni Joseph at iniwan sa gitna ng mga utang. Ang kawalan ng laban, ang kawalan ng boses. Hindi na ako papayag na mayroong aalipustahin at hindi makakalaban. Hindi na ako papayag na manahimik. Mahina niyang sabi, tila kinukumbinsi ang sarili. Lumipas ang mga araw, mas naging mahigpit ang ginawang pagbabantay ni Edna. Kahit hindi siya direktang inuutusan na sumama sa ospital, pinilit niyang mag-volunteer bilang tagabantay. Pinapalitan niya si Aling Loring o kung minsan ay ang ibang nurse. Tuwing may nurse na pumapasok, hindi siya umaalis sa tabi. Mahigpit ang titig niya sa bawat gamot na inilalagay, sa bawat drop ng dextrose. Kahit pagod na pagod, pinilit niyang manatili. Edna, magpahinga ka naman, sabi ni Aling Loring nang minsang abutan siya ng tinapay. Hindi mo trabaho ito, baka ikaw pang himatayin dito. Ngunit umiling lang siya. Hindi po ako mapapanatag kung iiwan ko si Sir. Alam kong may masama silang plano. Nagkatinginan ang matanda at isa pang katulong. Kita nila ang apoy sa mga mata ni Edna. Isang tapang na hindi madaling masira ng kahit ano. Samantala, si Doña Angela, sa halip na mag-alala, abala sa pagpapaganda. Nagpupunta pa rin sa mga party, nagsho-shopping ng mamahaling alahas. Sa harap ng mga tao, kunwari nagdadalamhati. Ngunit sa likod, mautak at puro kalkulasyon. Malapit na. Bulong niya minsan habang kausap muli ang kasabwat. Kailangan lang ng tamang oras. Ayoko may makahalata. Sigurado ka ba? Baka makalusot, sabi ng lalaki. Kung may hahadlang, sisiguraduhin kung mawawala rin siya. Malamig na sagot ng Donya, sabay higop ng alak. Hindi niya alam, narinig yun ni Edna mula sa kabilang pinto ng sala. At alam ni Edna na siya ang tinutukoy ng Donya. Kinagabihan, halos hindi makatulog si Edna. Nakahiga siya sa maliit na kama sa quarters ng mga katulong. Ngunit paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang mga salita ni Angela. Kung may hahadlang, mawawala rin siya. Siya yun, siya ang hadlang. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Alam niyang kapag hindi siya naging maingat, baka siya nang isunod. Ngunit kasabay ng takot, may tumutubong tapang sa kanyang loob. Hindi siya pwedeng umatras. Isang gabi, habang nag-iisa sa silid ni Anton, muling umupo si Edna sa tabi ng kama. Maingat niyang hinawakan ang kamay ng amo. Sir Anton, hindi niyo po ako kilala ng lubusan. Para lang po akong anino rito. Pero alam ko mabuti kayong tao. Nakita ko kung paano kayo magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Alam ko kung paano kayo nagpapakumbaba kahit CEO kayo ng isa sa pinakamayamang kumpanya sa bansa. Tumingin siya sa nakapikit na amo.
Parang kausap niya ang isang taong malayo, ngunit nakikinig. Kung magigising po kayo, ipapangako ko, ipaglalaban ko kayo. Pero sana lumaban din kayo. Makalipas ang ilang araw, may kakaibang nangyari. Habang inaayos ng nurse ang linya ng dextrose, napansin ni Edna na bahagyang gumalaw ang daliri ni Anton. "Doc! Doc!" Sigaw niya agad, halos mapatalon sa tuwa. Agad na dumating ang doktor at sinuri ang pasyente. May reflex na. Magandang senyales to. Hindi pa siya gising pero lumalaban siya. Naluha si Edna. Para bang may pag-asang bumalik ang lahat. Ngunit kasabay nun, alam niyang may mas lalo ring mag-iinit ang galit. Walang iba, kundi si Angela. Kinabukasan, dumating ang donya sa ospital, nakasuot ng mamahaling trench coat. Pagpasok niya sa silid, naabutan niyang nandoon si Edna. "Oh, bakit andito ka na naman?" Malamig na tanong ng donya. "Hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap na concern?" "Ma'am, ginagawa ko lang po ang tungkulin ko." Mahina niyang tugon. "Tungkulin?" Ngumisi si Angela. "Oh, baka naman ginagamit mo lang ang pagkakataon para makalapit sa asawa ko. Mukha kang desperada, Edna. Hindi ka ba nahihiya? Katulong ka lang." Hindi na nakatiis si Edna. Bagamat nanginginig ang tinig, sinubukan niyang sumagot. "Mas mabuti pong maging katulong na tapat kaysa asawang handang patahimikin ang asawa para sa pera." Natahimik ang buong kwarto. Nanlaki ang mata ni Angela. "Anong sinabi mo?" Matalim ang boses nito. Tahimik na umalis si Edna. Iniwan ang donya sa nanggagalit na mga ngipin. Ngunit sa loob niya, alam niyang nagsimula na ang laban. Makalipas ang isang linggo, isang milagro ang nangyari. Unti-unting dumilat ang mga mata ni Anton. Mahina pa pero malinaw na bumabalik ang kamalayan niya. Sir Anton!" Halos mapasigaw si Edna. Agad na tinawag ang doktor. Lumapit ang doktor at ngumiti. Malaking bagay to. Gising na siya. Kailangan lang ng oras para makarecover. Tumulo ang luha ni Edna. Sabay ngiti. Alam niyang ito ang simula ng pagbabalik. Hindi lang ng buhay ni Anton, kundi ng katarungan. Ngunit sa labas ng silid, nakatayo si Angela. Nakamasid at sa kanyang mukha, halata ang galit at pangambang hindi niya na kayang itago. Umaga ng Sabado, ngunit tila walang kasiyahan ng mansyon ng Monteverde. Sa halip, mabigat ang hangin na bumabalot dito. Gising na si Anton. Mahina pa ang katawan, ngunit malinaw na ang kanyang mga mata. Nakaupo siya sa kama sa ospital. May oxygen tube na rin, ngunit naroon ang determinasyon sa kanyang mukha. Sa tabi niya, naroon si Edna. Tahimik siyang nagbabantay, hawak ang maliit na tray ng pagkain na halos hindi naman kinakain ni Anton. "Sir, kaunti na lang po. Kailangan niyo po ng lakas." Mahinahon niyang bulong. Tumingin si Anton, bahagyang umiti. "Salamat, Edna. Naging mabilis ang response at nailigtas ako. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na ako ngayon." Sir, wala po yun. Ginawa ko lang kung ano ang tama." Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Doña Angela, nakasuot ng puting bestida na para bang anghel. Ngunit ang mga matay matalim. Bitbit niya ang mamahaling bag at bukod sa bahagyang pilit ng ngiti, halata ang tensyon sa kanyang kilos. "Anton, mahal ko." Sambit niya, halos pa sweet. "Buti naman at gising ka na." Nanlamig ang silid. Si Edna tahimik na tumayo at umatras. Pinilit niyang hindi mag-react. Pinagmasdan niya si Anton. "Mahal." Aniya, mahinang tawag ang sumabay. "Hindi ko naramdaman yun itong mga huling taon." Nagtama ang tingin ng mag-asawa. Tahimik ngunit mabigat. Parang may mga salitang hindi na kailangang bitawan dahil halata naman sa mga mata ang galit at pagkamuhi. Lumapit si Angela, naupo sa gilid ng kama. "Anton, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ako ang asawa mo. Ako ang nag-aalaga sa'yo at nagmahal sa'yo." "Minahal?" Mahinang ulit ni Anton. Kung minahal mo ako, bakit pati buhay ko'y gusto mong tapusin?" Natigilan si Edna. Hindi niya akalaing diretsong sasabihin yon ng kanyang amo. Napakapit siya sa tray at
Pinigil ang paghinga. Natawa si Angela, pilit na binabaliktad ang sitwasyon. Ano na namang kalokohan yan? Siguro itong katulong na to ang nagpapasok ng kung ano-ano sa isip mo. Sabay lingon kay Edna at puno ng panunuya. Ikaw ba? Ikaw ba ang nagpapakalat ng mga maling balita tungkol sa akin? Katulong ka lang. Huminga ng malalim si Anton. Si Edna ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Kung wala siya, baka namaalam na rin. Alam mo yan, Angela, at alam kong yan ang gusto mo. Nawala ang ngiti ni Angela. Napalitan niyo ng malamig na titig. Parang matalim na patalim na nakatutok kay Edna. Matagal na kitang kilala, Angela. Tuloy ni Anton. Simula nang makilala kita, akala ko ikaw ang babaeng magdadala ng liwanag sa buhay ko. Pero mali ako. Ang dinala mo'y dilim. Panay kasinungalingan, panay paghahari-harian. Anton, tigilan mo ako, sabi ni Angela. Huwag mo kong tataasan ng boses. Bulyaw ni Anton, unang beses mula nang magising. Namutla si Angela. Hindi siya sanay na sinisigawan. Tahimik lang si Edna, nakikinig ngunit ang puso niya bumibilis ang tibok. Hindi niya akalain na magiging saksi siya ng ganitong eksena. Biglang tumayo si Angela, naglalakad-lakad sa kwarto. Alam mo ba kung nasan ka ngayon kung hindi dahil sa akin? Nasa kangkungan ka, Anton. Kung hindi dahil sa pamilya ko, hindi ka makikilala at magiging CEO. Pero ako nagtayo ng kumpanya noong madapa ito, sabi ni Anton kahit mahina ang boses. Ako nagpagod, ako nagtrabaho. Habang ikaw anong ginawa mo? Nagparty, nag-shopping, nagpalaki ng ego. Ni hindi mo alam kung gaano kahirap magtrabaho ng tapat. Halos mamutla si Edna sa bigat ng eksena. Ramdam niya ang galit ni Anton, ang galit na matagal nang kinikimkim. Sir, huwag po kayong mapuwersa. Mahina pa po kayo. Maingat na sabik ni Edna. Ngunit tiningnan siya ni Anton ng diretsyo. Edna, tama ng pananahimik. Kailangan marinig niya ang lahat. Nagtagpo ang mga mata nila para bang may tiwalang ipinapasa si Anton kay Edna. Tumindig si Edna at lumapit ng kaunti. Ma'am, hindi po ako ang sumira sa inyo. Kayo po mismo ang sumira sa sarili nyo. Kung totoong mahal nyo si Sir Anton, hindi nyo iisipin na tapusin ang buhay niya. Shut up! Halos pasigaw na tugon ni Angela. Wala kang karapatan magsalita. Isa ka lang hampas lupa na pumasok dito. Ngunit hindi na umatras si Edna. Kung hampas lupa man ako, hindi ako kagahin yung maitimang budhi. Tumahimik ang kwarto. Si Angela lalong namutla, hindi makasagot agad. Pumasok ang doktor at dalawang nurse. Nagulat sila nang marinig ang sigawan. Sir Anton, kumusta ho ang pakiramdam nyo? Tumingin si Anton sa mga ito. Dok, gusto kong marinig nyo. Gusto kong maging saksi kayo. Ang asawa kong si Angela, may plano akong patahimikin. Narinig mismo ni Edna. Nanlaki ang mga mata ng doktor at nurse. Si Angela, halos masiraan ng bait sa galit. Anton! Huwag mong kalimutan. Ako pa rin ang asawa mo. Walang maniniwala sa'yo laban sa akin. Ngunit dumating ang abogado ng kumpanya ni Anton, dala ang ilang papeles. Lumapit kay Anton at nagsalita. Sir, may mga dokumento kaming nakuha. Mga lihim na transaksyon ni Doña Angela. Pera na inilabas mula sa kumpanya at inilagay sa sariling account. Parang binagsakan ng langit si Angela. Hindi totoo yan. Lahat yan gawa-gawa nyo lang. May pirma mo dito, Angela. Malamig na sagot ng abogado. Lumapit si Anton, pinilit ang sarili na makabangon kahit mahina. Angela, ito na ang katapusan ng lahat ng kasinungalingan mo. Hindi na ako mananahimik. Hindi na kita tatakasan. Sa harap ng lahat, inaamin kong tapos na tayo. Halos mabingi si Edna sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Nakita niya kung paanong dahan-dahang bumagsak ang mukha ng Donya. Mula sa galit hanggang sa kawalan ng pag-asa. Ngunit bago tuluyang umalis, lumingon si Angela kay Edna. Akala mo panalo ka na? Tandaan mo to, Edna. Hindi pa ako tapos. At tuluyang lumabas si Angela kasabay ng mga gwardya at abogado. Nasasamahan siya para sa imbestigasyon.
Tahimik na naiwan si Anton at Edna. Pareho silang hingal kahit hindi sila parehong sumigaw. Edna, kung hindi dahil sa'yo, wala akong lakas na harapin siya. Napaluha si Edna. Sir, ginawa ko lang po ang tama at hindi ko hahayaang mapahama kayo. Nagtagpo ulit ang kanilang mga mata. Sa sandaling yon, may kakaibang koneksyon ang nabuo. Higit pa sa pagiging amo at katulong. Higit pa sa pasasalamat. Isang tiwala at respeto na mahirap masira. Matapos ang mainit na banggaan sa ospital, tila gumuho ang mundo ni Doña Angela. 2 araw matapos siyang harapin ni Anton, dumating ang mga abogado at sinampahan siya ng mabibigat na kaso ng pandaraya at pagtatangka laban sa sariling asawa. Isa-isa ring kinumpiska ang kanyang mga alahas, sasakyan at na-freeze ang bank accounts para sa masusing investigasyon. Sa mansyon, ramdam ng lahat ang ginhawa. Wala na ang malakas na tinig na laging nag-uutos, wala na ang mga insultong paulit-ulit na ibinabato. Ngunit kasabay ng katahimikan ay ang kakaibang lungkot. Sa ospital naman, nagsimula na ang panibagong yugto. Nakaupo si Anton sa wheelchair, dahan-dahang iniikot sa pasilyo ng ospital. Kasama niya si Edna na nagtutulak sa kanya. Maingat na para bang baka madapa ang kanyang amo. Hindi mo kailangan maging sobrang maingat, Edna. Biro ni Anton, bahagyang ngumiti. Hindi naman ako gawa sa salamin. Ngumiti rin si Edna, ngunit halatang kinakabahan pa rin. Sir, ayoko hong magkamali. Baka mapagalitan ako ng doktor. Doktor? O baka ikaw lang ang galit sa sarili mo kapag nagkamali? Hindi agad sumagot si Edna. Sa halip, tumingin siya sa sahig. Pinipigil ang ngiting gustong kumawala. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ibang tibok ng puso niya tuwing kasama niya si Anton. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumapit ang loob nila sa isa't isa. Tuwing umaga, si Edna ang naghahanda ng pagkain ni Anton. Sir, oatmeal at prutas lang po muna, sabi ng doktor. Bawal muna ang mabibigat na almusal. Ay, puro bawal. Hindi ba pwedeng kape at pandesal man lang? Reklamo ni Anton. Sir, gusto niyo bang bumalik sa ospital? Ako pang mapapagalitan. Biro ni Edna, kunwari nagtatampo. Napangiti si Anton. Ganun pala. Ibig sabihin, ikaw ang tunay na boss dito at hindi ang doktor. Nagtagpo ang kanilang mga mata, saka sabay na natawa. Sa simpleng palitan ng biro, tila gumaan ang bigat ng mga sugat na iniwan ng nakaraan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda ng mansyon, nagpasya si Edna na ibahagi ang buo niyang nakaraan. Mahinang hangin, malamlam na ilaw, tila perpektong oras para sa paglalantad ng mga sugat. Sir, siguro iniisip niyo kung bakit ako naging katulong. Bakit ako napunta rito? Panimula niya. Tahimik lang si Anton na nakikinig. May minahal akong lalaki noon, si Joseph. Tumigil siya, bahagyang nanginginig ang tinig. Akala ko noon siya na, ang dami niyang pangako, sir, na bubuuin namin ang pangarap ko. Pero lahat pala kasi nungalingan. Pinapirma niya ako ng dokumento at ayun, utang pala. Utang na hindi ko kayang bayaran. Napayuko siya at halos mapaluha. Doon nagsimula ang lahat. Napilitan akong tumigil sa pag-aaral. Tumigil sa mga pangarap ko. Kaya ako nandito ngayon para magtrabaho at unti-unting mabayaran ng mga utang. Matagal na katahimikan. Tanging tunog ng kuliglig sa labas ang maririnig. Maya-maya nagsalita si Anton. Edna, hindi kasalanan ng magmahal. Kasalanan lang kung pipiliin mong manatili sa maling tao. Tumingin siya kay Edna ng seryoso. Hindi ikaw ang dapat managot. Si Joseph at mananagot siya. Sir? Nagulat na sabi ni Edna. Hayaan mo akong tulungan ka. Hindi ko hahayaang manatili kang bihag ng nakaraan. Matagal naghari ang katahimikan. Bagamat hindi yun awkward, masaya si Edna na kasama niya ngayon ang among CEO. Edna, wag mong isipin na ikaw lang ang may sugat na iniwan ng nakaraan. Ako man ay may bit-bit ding bagahe. Napatigil si Edna at napatingin sa amo.
tahimik na naghihintay ng kasunod. Huminga ng malalim si Anton. Alam mo ba, nung una, mahal ko talaga si Angela. Oo, totoo. Hindi siyang babaeng kilala mo ngayon. Noon ay masayahin siya, palatawa at puno ng pangarap. Noong mga araw na nagsisimula pa lang akong mangarap para sa negosyo, siyang laging nasa tabi ko. Napatitig siya sa malayo para bang nakikita pa rin ang nakaraan. College pa lang kami, siya nang nakasuporta. Kung alam mo lang, ako noon simpleng anak lang ng isang accountant. Hindi mayaman pero nagsusumikap. Siya anak ng isang kilalang pamilya. Pero hindi niya yun ipinagmamalaki noon. Sa tuwing magkikita kami, lagi niyang sinasabi, Anton, hindi pera magdadala sa'yo sa taas. Ikaw mismo at ang sipag mo. alam mo ba kung gaano kalaking bagay sa akin yun? Siya ang unang naniwala sa akin. Sandaling tumigil si Anton, ngumiti ng mapait. Naalala ko pa, minsan wala akong pamasahe pa uwi. Alam mo bang ginawa niya? Isang beses naglakad kami mula Intramuros hanggang Quiapo. Magdamag, hawak lang ang kamay ng isa't isa. Kumakain ng fishball sa gilid. Tumatawa siya, Edna. Sabi niya, kahit fishball lang basta magkasama kami, masaya na siya. Napangiti si Edna at ramdam ang lungkot. Dumating ang panahon, ipinakilala niya ako sa pamilya niya. Mabigat sa kanila na galing ako sa simpleng pamilya pero siya mismo ang tumayo para sa akin. Sabi niya, ako raw ang pipiliin niya, hindi dahil sa pera kundi dahil sa pagmamahal. Kaya kahit ayaw ng lahat, pinakasalan niya ako. Doon ako naniwala na ang pag-ibig ay kayang lahat. Natigilan si Anton, tumahimik ng ilang segundo bago muling nagsalita. Pero Edna, hindi ko na malayan. Unti-unting nagbago si Angela. Sa simula maliit lang, mas madalas na siyang pumunta sa mga party at mahilig bumili ng kung ano-ano. Sinabi ko sa sarili ko, normal lang yun, babae siya at gusto niyang maging maganda. Pero habang lumalaki ang kumpanya, habang lumalawak ang yaman, lalo ring lumalaki ang pangangailangan niya. Mas naging mahalaga sa kanyang imahe kaysa sa katotohanan. At ako naman abala sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi ko napansin na lumalayo na pala siya sa akin. Huminga ng malalim si Anton at bakas ang sakit. Hanggang so dumating sa punto na wala ng dating Angela. Ang babaeng masayahin, kontento sa fishbowl, na wala na. Pinalitan ng donya na puro alahas at luho. At kahit anong pilit kong ibalik siya, hindi ko na magawa. Ang natira na lang isang babaeng ayaw maungusan ng kahit sino, pati ng sariling asawa. Hindi ko ikinakaila na minahal ko siya. Dugtong ni Anton. Pero minsan kahit anong pagmamahal mo, hindi yun sapat para pigilan ng taong gusto nang magbago para sa sarili niyang interes. Pinahid ni Anton ang sariling mata, parang ayaw ipakitang nagiging emosyonal. At yun ang pinakamalaking sugat ko. Ang babaeng dati kong kasama sa fishbowl, ngayon kaya akong patahimikin para maangkin niyang lahat ng yaman na meron ako. Tahimik na nagpatuloy ang gabi. Ilang minuto, walang nagsalita. Hanggang sa si Edna naman ang nagsimulang magkwento, mababa at nanginginig ang tinig. Sir Anton, mahina niyang simula. Alam niyo po ba kung bakit ako sobrang nasaktan kay Joseph? Hindi lang dahil niloko niya ako, kundi dahil kinuha niyang pangarap ko. Napatingin si Anton sa kanya. Simula bata, ang pangarap ko lang ay makapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong maging guro o kahit anong propesyon na may diploma. Para sa pamilya ko, para ipakita sa kanila na kaya ng anak ng magsasaka na umangat. Napalunok siya at pinahid ang luhang bumagsak. Pero nang pinapirma ko ni Joseph sa utang niya, doon ako natapos. Hindi ko na naituloy ang pag-aaral ko. Ako nang sinisingil. Ako nang bumibitbit ng kasalanan niya at sa isang iglap, lahat ng pangarap ko ay biglang naglaho. Pero kahit ilang beses akong muntik sumuko, may parte ng puso ko na ayaw pa rin tumigil. Sabi ko kahit abuti ng matagal, babalik ako sa pag-aaral. Matatapos ko. At hindi lang yon, gusto kong gumawa ng maliit na paraan para matulungan ang mga batang katulad ko. Yung mga natigil sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Ayokong ako lang ang muling bumangon. Gusto ko pati sila. Natahimik si Anton. Nakatingin lang kay Edna at bakas ang paghanga.
Edna, hindi lahat ng tao may ganyang pangarap. Marami kapag nabibigo lang ay tumitigil na. Pero ikaw, mas pinili mong magtiwala pa rin. At yan ang dahilan kung bakit ibang-iba ka. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa ilang segundo, tila naburang paligid. Pareho silang sugatan ng nakaraan. Si Anton dahil sa kasakiman ni Angela, si Edna dahil sa panlilinglang ni Joseph. Ngunit sa kabila ng lahat, pareho silang may tangan na pangarap. Ang muling bumangon, matutong magmahal at magsimula ng bagong buhay. Sa mga sumunod na linggo, habang nagpapagaling si Anton, palihim siyang nag-utos sa kanyang mga abogado at private investigator. Inalam nila ang lahat tungkol kay Joseph. Lumabas ang katotohanan, baon sa utang, may mga niloko pang ibang babae, at may mga kasong estafa na nakabinbin. Lumala ang sitwasyon nito at halos hindi na makalabas sa mga pinagkakautangan. Isang gabi, kinausap ni Anton ang kanyang abogado. Siguruhin mong makukulong siya. Hindi lang para kay Edna kundi para sa lahat ng naloko niya. Ayoko may ibang babae pang masira ng dahil sa Joseph na yan. Makakaasa ho kayo, Sir Anton, tugon ng abogado. Habang gumugulong ang mga plano, unti-unting bumalik ang lakas ni Anton. Araw-araw, naglalakad siya gamit ang tungkod. Lagi siyang sinasamahan ni Edna, hawak ang braso niya para hindi madapa. Sir, bagalan niyo lang po, paalala ni Edna. Ayoko nang mabagal. Gusto ko nang makabalik sa opisina. Hindi pa po pwede, sabi ng doktor. Napangiti si Anton. Kung ganon, ikaw muna ang sekretary ko. Kahit simpleng lakad lang, dapat palagi kitang kasama. Namula ang pisngi ni Edna. Hindi niya alam kung biro yon o may ibang ibig sabihin. Sa gitna ng lahat, natutunan nilang pahalagahan ang maliliit na sandali. Ang sabay na pagkain ng simpleng almusal, ang pagtawa sa maliliit na biro, ang tahimik na pag-upo sa veranda habang pinapanood ang paglubog ng araw. Isang beses, nahuli ni Edna si Anton na nakatitig sa kanya habang nag-aayos ng mesa. Sir, bakit po? Tanong niya at nahihiya. Umiling lang si Anton, bahagyang napangiti. Wala, minsan nakikita ko kung gaano ka kasipag at kung gaano ka katapang. Hindi ko alam kung paano ko maitatawid ang lahat kung wala ka. Hindi nakasagot si Edna, ngunit sa loob niya, may init na hindi niya kayang itago. Isang buwan matapos magising si Anton, dumating ang balita. Nahuli si Joseph. Sa mismong araw ng pagdinig ng kaso, nakatanggap si Edna ng tawag mula sa abogado ni Anton. Miss Edna, gusto naming malaman kung nais mong dumalo. Ikaw ang pangunahing biktima. Nanlamig siya at bumalik ang lahat ng alaala. Ang panlilinlang, ang pangungutang, ang pag-iwan. Ngunit sa tabi niya, naroon si Anton, nakatingin lang sa kanya. Edna, huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Naglakbay sila patungo sa korte. Sa unang pagkakataon, hinarap muli ni Edna ang taong minsang minahal. Si Joseph, payat na ito at may ilang pasa sa mukha. Malayo na sa lalaking minahal niya noon. Edna, tawag nito at halos pabulong. Tulungan mo naman ako. Wala na akong ibang malalapitan. Tumitig si Edna ng matatag. Tinulungan na kita noon. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ko. Sinira mo ang buhay ko. Ngayon, panahon na para panagutan mong lahat. Napayuko si Joseph at walang nagawa. Pag-uwi mula sa korte, nakaupo sila ni Anton sa loob ng sasakyan. Tahimik lang, ngunit ramdam ang bigat na nabunot mula sa puso ni Edna. Sir, salamat po. Kung wala kayo, hindi ko alam kung kakayanin ko. Edna, hindi mo kailangang magpasalamat. Karapatan mong makuha ang hustisya at karapatan mong bumangon. Nakangiting sabi ni Anton. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isang titig na matagal, puno ng unti-unting umuusbong na damdamin. Sa sumunod na linggo, bumalik sila sa mansyon, mas tahimik, mas payapa. Si Edna mas magaan ang trabaho. Si Anton, unti-unti nang bumabalik sa kanyang pagiging CEO. Ngunit higit pa sa lahat, ramdam nilang pareho na may bago ng simula. Isang gabi, naglalakad sila sa hardin ng mansyon. Tahimik lang, malamig ang hangin. Edna, alam kong marami kang pangarap at alam kong natigil lahat dahil sa nakaraan mo. Pero kung papayag ka,
Gusto kong tulungan ka na tuparin ang lahat ng yon. Nanlaki ang mata ni Edna. Sir, ngumiti si Anton. Hindi mo kailangan sumagot ngayon. Pero gusto kong malaman mo, hindi ka na kailanman mag-iisa. Tumulo ang luha ni Edna, ngunit yun ay luha ng ginhawa at pag-asa. Habang naglalakad sila pabalik sa loob, ang gabi ay payapa, ngunit sa kanilang mga puso, may musika ng bagong damdamin. Para kay Edna, ito ang unang pagkakataon matapos ang lahat ng sakit na muling nagtiwala siya. Hindi lang sa pag-ibig, kundi sa sarili. At para kay Anton, yon ang sandaling nagpasaya siya. Ipaglalaban niya si Edna, anuman ang kapalit. Tahimik na ang mansyon ng Monteverde mula nang tuluyang mawala si Angela sa eksena. Ang mga kasambahay na dati palaging nakaalerto at takot, ngayon ay may ngiti na sa bawat araw. Para bang bumalik ang liwanag sa malaking bahay. Ngunit higit sa lahat, si Edna ang pinaka nakakaramdam ng ginhawa sa kanyang dibdib. Wala na ang anino ng pangamba, sa halip ay may bago siyang direksyon. Isang hapon, habang nasa kusina at nag-aayos ng mesa, lumapit si Anton, hawak ang isang folder. Nakakaswa lang, ngunit kita ang pagiging CEO sa tindig. Edna, may gusto kong ipakita. Inabot niya ang folder at nang buksan ni Edna, nanlaki ang mga mata niya. Sir, ano po ito? Application form, scholarship program at nakapangalan sa'yo. Hindi makapaniwala si Edna. Sir, ibig sabihin, pwede na po akong mag-aral ulit? Marahang tumango si Anton. Oo, matagal ko nang alam na sayang kung hindi mo matatapos ang pag-aaral mo. At gusto kong makita mong natutupad ang mga pangarap mo. Hindi ka habang buhay katulong, Edna. Malayo pa ang mararating mo. Naluha siya at hindi alam kung paano magpapasalamat. Sir, hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Huwag mo na akong pasalamatan. Ang gusto ko lang ay makita kang umangat. Yan ang pinakagantimpala. Ilang linggo ang lumipas, nagsimula si Edna sa kolehiyo. Hindi na siya kasing bata tulad ng ibang estudyante. Ngunit dala niya ang determinasyon na wala ang iba. Nakasuot siya ng simpleng uniform, hawak ang ilang notebook at ballpen. Habang naglalakad papasok sa campus, ramdam niya ang halo ng kaba at tuwa. Edna? Tawag ng kaklase na bagong kakilala na si Desiree. Transferee ka? Hindi, nagpatuloy lang. Natigil kasi ako dati. Nahihiya niyang sagot. Wow, ang galing. Ako nga minsan tinatamad pumasok. Ikaw parang ang saya mo. Ngumiti si Edna. Kasi matagal ko na rin tong pangarap. Kaya kahit mahirap kakayanin ko. Sa bawat klase, masigasig si Edna. Gumigising ng maaga, nag-aaral ng husto at hindi nahihiyang magtanong. Alam niyang may mga mata na nakatingin sa kanya. May ilan pang nagbubulungan. Tumatawa dahil hindi siya kasing bata nila. Ngunit binaliwala niya yon. Hindi ako nandito para makipagkompetensya. Nandito ako para tuparin ang pangarap ko. Lagi niyang bulong sa sarili. Tuwing gabi, sinusundo siya ng driver ng Monteverde Mansion galing sa eskwela. At madalas, naghihintay si Anton sa veranda, hawak ang isang tasa ng kape. Kumusta ang klase? Tanong nito. Sir, nakakapanibago pero masaya. Minsan nahihiya ako kasi parang ang tanda ko na. Sagot ni Edna at nakangiti. Hindi nasusukat sa edad ang tagumpay. Mas gugustuhin ko pang makasamang estudyanteng gutom matuto kaysa sa batang wala namang pakialam. Natigilan si Edna, ramdam niya ang bigat at lalim ng salitang yon. Salamat sir, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin kung hindi dahil sa tulong niyo. Ngumiti si Anton. Hindi mo kailangan ng kahit sino para magawa to. Nasa iyong lakas at ako nandito lang para sumuporta sa'yo. Sa bawat gabing yon, unti-unting lumalalim ang tiwala ni Edna kay Anton at unti-unti ring bumabalik ang kulay ng kanyang mga pangarap. Isang araw, nasa study room ng mansyon si Edna at nagbabasa ng libro. Dumating si Anton, dala ang sariling laptop. Pwede akong makishare dito? Tanong nito. Opo sir, pasensya na kung nagkalat po ako. Sagot ni Edna at tinanggal ang ilang papel. Wag na. Mas gusto kong nakikita kang abala. Tahimik siyang nag-aral. Paminsan-minsan, nagtatanong si Edna. Sir, paano po ba yung ganito? Parang ang ihirap intindihin.
Lumapit si Anton, maingat na itinuro ang formula. Ganito, tingnan mo, mas madali kung iisipin mong parang negosyo. Input at output. Nagkatinginan silang dalawa at sandaling natahimik. Malapit ang mukha nila. Halos magkadikit ang hininga. Agad na mula si Edna at mabilis na ibinalik ang tingin sa papel. Naintindihan ko na po, sir. Salamat ho. Anton na lang, Edna. Sa loob ng kwartong to, hindi mo ko amo. Para bang tumalon ang puso ni Edna. Ngunit pinili niyang manahimik. Lumipas ang mga buwan, naging consistent honor student si Edna. Edna, Panimula ni Anton. alam mo ba kung bakit ako nanatiling buhay? Nagulat siya sa tanong nito. Sir, dahil may isang tao hindi sumuko. Ikaw yon. Ikaw ang dahilan kung bakit bumalik ang loob ko. Hindi agad nakasagot si Edna. Nanginginig ang kanyang dibdib. Anton, mahina niyang sagot. Ginawa ko lang ang tama. Kahit sino siguro sa posisyon ko. Hindi lahat, Edna. Putol ni Anton. Marami ang pipikit lang pero ikaw pinili mong lumaban. At doon, natutunan kong may halaga pa palang buhay ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling yon, alam nila na mas matindi na ang damdamin nila para sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang isang taon. Sa wakas ay nagtapos si Edna. Suot ang toga, hawak ang diploma, halos hindi niya mapigilan ang luha. Sa audience, naroon si Anton, palakpak ng palakpak. Hindi niya alintana ang mga matang nakatingin. CEO siya at katulong lang noon ang nasa entablado, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamalaking tagumpay. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Anton kay Edna. Congratulations! Natupad mo na ang pangarap mo. Tumulo ang luha ni Edna. Kung wala kayo, sir. Anton, tawagin mo akong Anton. Kung wala ka, hindi ko alam kung magagawa ko ba to, Anton. Ngumiti naman ang kanyang boss. Edna, ito pa lang ang simula. At kung papayag ka, gusto kong maging parte ng lahat ng susunod mong mga pangarap. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata at sa wakas, walang takot ng pag-aalinlangan. Habang hawak ni Edna ang diploma, napatingala siya sa langit. Naalala niya ang araw na halos isuko niya ang lahat. Naalala niya si Joseph, ang sakit at ang pagkakatalo. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang sarili, ang babaeng piniling lumaban. Sa tabi niya, naroon si Anton, nakahawak sa balikat niya at hindi na amo at katulong, hindi na biktima at tagapagligtas, kundi dalawang taong pinili ang isa't isa sa hirap, sa ginhawa at sa pag-asa. At sa kanilang mga mata, malinaw ang hinaharap, puno ng pangarap at ng pagmamahal. Mabagal na bumalik ang lahat sa normal sa mansyon ng Monteverde. Ang mga halaman sa hardin na dati tila nalanta, ngayon ay muli nang naging makulay. Ang bawat kasambahay may ngiti sa labi at hindi naramdam ang takot sa bawat yapak. Ngunit higit sa lahat, si Edna mismo ang pinakamalaking pagbabagong nakita ng lahat. Mula sa pagiging katulong, ngayon ay isa ng ganap na nagtapos sa kolehiyo. Hawak niya ang diploma at higit pa ron, hawak niya ang panibagong tiwala sa sarili. Isang gabi, nagpasya si Anton na magdaos ng maliit na salo-salo sa mansyon. Hindi ang grande ngunit sapat para ipagdiwang ang tagumpay ni Edna. Nakaupo sila sa mahabang mesa, kasama ang ilang malalapit na kaibigan ni Anton at mga empleyado. Si Edna, nakasuot ng simpleng bestidang puti na bigay ni Aling Loring. Hindi yun mamahalin, ngunit nung isuot niya ay parang dress ng prinsesa. Para kay Edna, wika ni Anton, sabay taas ng baso. Sa babae na nagpapaalala sa ating lahat na hindi hadang ang hirap para abutin ang pangarap. Sir, Anton, malumanay na putol nito. Anton, salamat. Hindi ko akalain na darating ang araw na ipagdiriwang ko to. Hindi ko rin akalain na kayo ang magiging dahilan. Ngumiti si Anton at sa loob ng ilang segundo, parang silang dalawa lang ang tao sa paligid. Pagkatapos ng kasiyahan, lumabas si Edna sa hardin. Tahimik, maliwanag ang buwan at malamig ang hangin. Umupo siya sa bangkong kahoy na madalas niyang upuan noong katulong pa lang siya. Dito ako madalas umiyak noon, naisip niya. Ngayon, nandito pa rin ako at nakangiti na. Pwede ba ako maupo? Boses ni Anton mula sa likod. Sir, Anton, oo naman.
sagot ni Edna at nagbigay ng maliit na ngiti. Umupo si Anton sa tabi niya. Tahimik lang sila sa loob ng ilang minuto. Pinagmamasdan ang mga bituin. Alam mo, Edna, hindi ko akalaing darating ang punto na to. Akala ko natapos ng lahat nung nasa ospital ako. Akala ko wala nang saysay ang buhay ko. Pero nandyan ka, at dahil doon narito pa rin ako. Ikaw ang nagligtas sa akin at hindi lang sa pagkasawi kundi sa kawalan ng pag-asa. Nanlamig ang katawan ni Edna at hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero bago pa siya makasagot, muling nagsalita si Anton. Edna, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ng tama pero ang totoo, mahal na mahal kita. Hindi ko ginusto at hindi ko inaasahan pero habang nakikita kita sa sipag mo, sa tapang mo, sa kabutihan mo, hindi ko na kayang itanggi. Anton, ako nakatulong nyo? Katulong? Hindi ka nakatulong, Edna. Matagal ka nang higit doon. Isa kang babae na may pangarap, may lakas at may pusong mas malinis kaysa sa kahit na sino man. At kung papayag ka, gusto kong maging parte ng buhay mo. Hindi bilang amo, kundi bilang lalaking handang magmahal sa'yo. Tumulo ang luha ni Edna. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang tuwang nadarama. Anton, matagal ko nang inisip na hindi na ako karapat-dapat magmahal. Ang dami kong sugat, ang dami kong pagkakamali. Pero nang dumating ka, natutunan kong mahalin muli ang sarili ko at dahil doon, natutunan din kitang mahalin. Naghari ang katahimikan, ngunit sa pagitan nun, buo na ang lahat. Bigla siyang niyakap ni Anton, hindi yakap ng amo sa kasambahay, hindi yakap ng pasasalamat lang, kundi yakap ng dalawang pusong matagal ng sugatan, ngayon ay natagpuan ng lunas sa isa't isa. Edna, simula ngayon hindi ka na mag-iisa. Ano mang pangarap mo, gagawin natin ang magkasama. Niyakap niya ito pabalik at mas mahigpit. At simula ngayon, hindi ka na rin mag-iisa. Hindi ka na tatalikuran. Hindi ka na iiwan. Lumipas ang mga buwan, nagbago na ang buhay ni Edna. Edna, maingat na wika ni Anton. Matagal na kitang gustong tanungin. Binuksan nito ang kahon, isang simpleng singsing at puno ng kahulugan. Gusto kong ikaw na ang kasama ko, hindi lang ngayon, kundi sa buong buhay ko. Napaluha si Edna. Anton, hindi ko alam kung karapat-dapat ka, Edna. Si Anton na ang nagtuloy ng sasabihin niya. Karapat-dapat ka sa higit pa sa kahit na sino. Tumango si Edna. Umiyak, ngunit nakangiti. Oo, Anton. Oo, pakakasalan kita. Isang umaga ng linggo, puno ng bulaklak at liwanag ang hardin ng Monteverde. Doon ginanap ang kasal ni Edna at Anton, isang seremonyang simple ngunit puspos ng pagmamahal. Hindi ang grandeng okasyon na may daan-daang bisita, kundi piling tao lamang. Ilang kaibigan, mga kasambahay na matagal ng parang pamilya, at mga batang tinulungan ng foundation. Habang naglalakad si Edna sa gitna, suot ang puting bestidang hindi marangya, ngunit bagay sa kanya. Lahat ay napatingin. Hindi siya mukhang dating katulong, mukha siyang babaeng pinagpala ng bagong simula. At sa dulo, naghihintay si Anton, nakangiti at halos hindi maitago ang luha sa gilid ng mga mata. Anton Monteverde, wika ng pari. Tinatanggap mo ba si Edna bilang asawa mo sa hirap at ginhawa? Buong puso, Father, sagot niya rito. Edna, tinatanggap mo ba si Anton bilang asawa mo? Opo, buong buhay ko. Tugon niya at nanggilid na rin ang mga luha. At sa isang halik, formal ng sinelyohan ang bagong yugto ng kanilang buhay. Lumipas ang mga buwan, naging abala si Edna hindi lang sa pagiging asawa, kundi sa pamamahala ng foundation. Nagkaroon siya ng scholarship program at libreng tutorial para sa mga bataang katulad niya na minsang napilitang tumigil sa pag-aaral. Sa bawat graduation na kanyang nadadaluhan, lagi siyang napapaiyak, naaalala ang sariling pinagdaanan. Si Anton naman ay patuloy na nagpapatakbo sa kanilang kumpanya ngunit mas naging bukas sa pagtulong sa mga proyekto ni Edna. Makalipas ang 2 taon, biniyayaan sila ng isang anak na babae. Sa gabi, habang nakahiga silang tatlo, mahigpit na magkahawak ang kamay, madalas sabihin ni Anton, Edna, ang pinakamahal kong proyekto ay hindi ang negosyo, kundi ang pamilya natin.
Habang tumatagal, mas nakilala si Edna hindi bilang dating katulong, kundi bilang babaeng bumangon mula sa pagkakadapa. Nagpatuloy sa pangarap at nagbibigay inspirasyon sa marami. Sa mga talumpati niya sa paaralan, palagi niyang inuulit, hindi hadlang ang kahirapan, hindi hadlang ang pagkakamali. Ang hadlang lang ay ang pagsuko. At sa tuwing nakikita siya ni Anton na nakatayo sa entablado, palakpakan ng mga bata at magulang, hindi niya na iniisip ang mga sugat ng nakaraan. Ang tanging nakikita niya, ang babaeng mahal niya at ang kinabukasang binuo nilang dalawa. Sa huling sandali ng isang araw, magkatabi silang nakaupo sa veranda ng mansyon, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Anton, akala ko nun, tapos na ang lahat para sa akin. Pero ngayon, heto ako't kasama ka. At mula ngayon hanggang dulo, hindi kita bibitiwan, sabi ni Anton at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Kasabay ng paglubog ng araw, alam nila na sa susunod na bukas, maliwanag ang araw na naghihintay para sa kanilang pamilya. Isang kwento ng sugat, pagbangon at pag-ibig na tumibay sa gitna ng lahat ng pagsubok. Ang kwento ni Edna ay nagpapaalala na gaano man kabigat ang sugat na iniwan ng nakaraan, panlilin lang, pangapi o pagkakait ng pangarap, hindi ito katapusan ng lahat. Tulad niya, maaari tayong madapa, mawala ng tiwala sa sarili at maramdaman na hindi na karapat-dapat magmahal o mangarap. Ngunit sa pagpili niyang bumangon, ipinakita ni Edna na ang tunay na halaga ng tao ay nasa kakayahang ipagpatuloy ang laban, muling maniwala sa sarili at ibahagi ang tagumpay sa iba. Sa huli, ang pinakamahalagang aral, ang kahapon ay hindi hadlang, kundi hakbang tungo sa mas matibay at mas makabuluhang bukas. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.